Grabe yung naging bakbakan dito sa Game 2 ng NBA Finals. Buwelo agad ang San Antonio Spurs sa first quarter, determinado makabawi matapos matalo sa series opener. Pinangunahan ni De'Aaron Fox ang atake na tila nakalimutan ng iniindang ankle sprain na nag-explode agad para sa 9 points ng opening frame. Sinabayan pa siya ni Julian Champagnie na uminit din agad mula sa labas gamit ang dalawang maagang 3-pointers. Nagkaproblema naman ang New York Knicks sa matinding perimeter defense ng Spurs at napilitan silang gamitin ang hack a Mitch strategy para maging free throw shooting contest para bumagal yung laro. Dahil sa solidong scoring efficiency at bench support mula kay rookie Dylan Harper, nakuha ng Spurs ang komportableng 34-25 lead pagkatapos ng unang 12 minuto. Pagdating ng second quarter, nagbago ang ihip ng hangin nang magsimulang mag-init si Karl Anthony Towns para sa New York. Sikat ang bumuhat sa opensa ng Knicks. Dominado ang matchup sa shaded area at nagdala ng critical points para burahin ang double-digit deficit habang katunggali si Mitchell Robinson sa rotation. Nakakuha rin siya ng malaking tulong mula kay Mikal Bridges na walang sablay sa kanyang mga binibitawang pull-up jump shots at 3-pointers habang nagpapahinga si Jalen Bronson. Sa kabilang banda, biglang nanlamig ang San Antonio at nalimitahan lang sila sa 18 points sa buong quarter dahil sa turnovers at offensive fouls ni Victor Wembanyama at Keldon Johnson. Dahil sa crucial na 16-point turnaround na ito, tuluyang naagaw Knicks ang abante, 56-52 papasok ng halftime. Pinaigting pa ng Knicks ang kanilang kapit sa laro pagpasok ng third quarter. Nagpakawala agad ang New York ng mabilis na 8-2 run. Tampok ang isang malaking pull-up 3-pointer mula kay Jalen Bronson sa harap mismo ni Wembanyama para itala ang kanilang pinakamalaking kalamangan na 10 puntos. Bagamat pumasok sa foul trouble sina Towns at Josh Hart na parehong nakakuha ng pang-apat na personal foul, nagawa pa rin panatilihin ng Knicks ang control sa tulong ng bench scoring ni Miles McBride, Landry Shamet at ang matinding rebound sa loob ng kakampi nitong si Mitchell Robinson. Sinubukan namang sumagot ni Wembanyama na umiscore ng 12 points sa quarter na ito, kabilang ang ilang tip layups at ilang pull-up triple, pero mabilis itong nasasagot ng perimeter shooting ng New York para tapusin ang quarter sa score na 84-75 para sa Knicks. Pero hindi sumuko ang San Antonio sa fourth quarter at dito nagsimula ang kanilang naglalakihang run. Sa pangunguna ni De'Aaron Fox at Devin Vassell, nagawang mag-adjust ng Spurs sa depensa sa pamamagitan ng pag-undergo sa isang effective zone scheme na nagpahirap sa ball movement ng New York. Unti-unting tinapyas ng Spurs ang 14-point lead ng Knicks sa pamamagitan ng mabilis na transition plays at attack sa rim, kung saan pilit nilang iniiwasan ang rim protection sa shaded area ng New York. Isang step back 3-pointer mula kay Fox at sinundan pa ng isang crucial penetration ni Dylan Harper. So, the Knicks realized na kompleto na ng San Antonio yung 14-0 run para itabla ang laro sa 97 all sa huling 3 minuto ng laban. Dito na pumapasok ang endgame drama at clutch moments ng laban. Sa huling 2 minuto, humabol ang Spurs nang maibaba ni Dylan Harper ang agwat sa 102-101 gamit ang kanyang running layup. Sunundan pa ito ng pambihirang steal at nag-set up kay Victor Wembanyama para sa isang dambuhalang cutting finger roll layup plus an N1 free throw para maagaw ng Spurs ang abante 104-102. Pero hindi nagpatalo si Jalen Bronson. Mabilis niyang sinagot ito ng isang 13-foot fadeaway jump shot para maitabla ang laro sa 104 all sa huling 39 seconds. Ngunit dito nagkaroon ng malaking breakdown sa San Antonio Spurs. Matapos makuha ang defensive rebound, nagmadali si Victor Wembanyama na mag-issue ng outlet pass para sa transition. Ang naging problema, hindi nakatingin si Stephen Cassell at wala silang eye contact. Tumama ang bola sa likod ni Cassell na naging sanhi ng isang mamahaling live ball turnover na nakuha agad ni Bronson. Bukod dito, hindi rarami ang tsansa ng Spurs dahil hindi rin tumawag ng timeout yung coaching staff para sana isettle yung kanilang player at ayusin yung execution. Ang kakulangan sa communication at composure ay bahagi ito na tuluyang sumira ng tsansa para ma-secure ang possession. Bronson only hit 1 free throw, then nagka-chance pa ulit yung Spurs, pero Victor Wembanyama settled for a jump shot. Mentes, GG's, Knicks 2-0 na. For the San Antonio Spurs, there are a lot of tough lessons they can take from this heartbreaking loss para makabawi sa susunod na laro. First of all, they really need to fix their late game execution and completely eliminate those unforced turnovers during critical moments. Napakahalaga para sa koponan na matutunan kung kailan dapat bagalan yung tempo and actually value every single possession, especially kung ganito kadikit yung laban. Aside from that, the coaching staff needs to be much more proactive with their remaining timeouts to avoid any confusion or breakdown on the floor. If they can manage to sustain their defensive intensity and show more discipline down the stretch, kaya nilang tapatan at sabayan ang New York anywhere they play.
Looking at the New York Knicks side, they secured this huge victory thanks to the absolute dominance of Karl Anthony Towns in the shaded area, combined with the massive defensive presence of Mitchell Robinson, which effectively forced Wembanyama to settle for outside shots instead of attacking the rim. The ultimate X factor for the Knicks tonight was definitely their bench production, particularly Landry Shamet, who hit some incredible timely 3-point shots. In order to maintain this momentum heading back to their home floor, they must continue their highly physical style of play and sharp ball movement. They also need to minimize their foul trouble para hindi mabulabog yung kanilang defensive rotation sa susunod na tapatan. The final takeaway for this matchup is the fact that a single point was all that separated these two powerhouse teams, proving that Game 2 of the NBA Finals was an absolute instant classic. It's a tough pill to swallow for the Spurs dahil abot kamay na sana nila yung pagkakataong maitabla ang serye if not for that brutal sequence of late mistakes and Wembanyama's missed jumper at the buzzer. Now that the New York Knicks hold a commanding 2-0 lead in the series, the pressure shifts heavily towards San Antonio, especially since no team in the NBA Finals history has ever recovered after dropping first two games on their home floor. We can definitely expect an even more intense battle as the series moves to Madison Square Garden for Game 3. Makikita na naman natin yung mga fans na nagwawala. Promise na nag-e-enjoy ako sa New York Knicks. Kahit sino naman dito sa dalawang team na to, na-enjoy natin yung finals. This is the basketball we love.